Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, tungkol naman sa mga walang asawa, wala akong maibibigay na utos mula sa Panginoon, ngunit bilang isang taong mapagkakatiwalaan dahil sa habag sa akin ng Panginoon, magbibigay ako ng aking kuro-kuro. Dahil sa matinding kahirapan sa kasalukuyan, inaakala kong mabuti pa sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. Ikaw ba'y may asawa na? Huwag kang makipaghiwalay. Wala ka pa bang asawa? Huwag mong hangaring magkaasawa. Kung ikaw ay mag-asawa, hindi ka nagkakasala. At kung ang isang dalagay mag-asawa, hindi siya nagkakasala. Ngunit magdaranas sila ng mga kahirapan sa buhay na ito. At iyan ang ibig kong maiwasan ninyo. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Malapit na ang takdang panahon, kaya't mula ngayon, ang may asawa'y mamuhay na parang walang asawa. Ang mga nananangis na parang di nananangis. Ang mga nagagalak na parang di nagagalak. Ang mga namimili na parang walang ari-arian. At ang mga nagtatamasa sa sanlibutang ito na parang di nila ito alintana, sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na ito'y mapaparang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maliwanag sa mga tao noon na darating uli ang Panginoon. Ang buhay natin ngayon sa mundong ito ay pansamantala lamang. Lilipas ang lahat. Ang kamalayang ito ay ang background ng katuruan ni Pablo ngayong araw. Hindi natin alam kung may asawa si Pablo. Marahil ay wala. Kasi hindi naman nababanggit sa banal na kasulatan o sa mga liham niya na may asawa, may pamilya o may anak siya. Ang isang pinoproblema ng maraming mga bagong Kristiyano noon ay ano na ang gagawin nila sa kanilang asawa, sa kanilang pamilya, sa kanilang trabaho na sila ay may bagong buhay na. Sa pagtalikod nila sa dating buhay nila, kailangan din bang talikdan ang kanilang asawa na natiling pagano o Hudyo? Tandaan natin na sa maraming pangyayari, ang isang asawa lang ang tumatanggap kay Kristo at hindi ang kanyang asawa. Kaya naiilang na ang asawang naging Kristiyano sa dating buhay nila na may kasama ng kanyang asawa. Ang payo ni Pablo sa mga Kristiyano ay, ang mas mabuti ay manatili na lang sa dating relasyon niya kung hindi naman ito sa gabal sa bagong buhay niya. Kaya ang may asawa ay manatiling may asawa. Ang walang asawa ay manatiling walang asawa. Mas mabuti pa, ika niya, na manatiling walang asawa kung kaya naman niya ang ganitong klaseng buhay. Mas kakaunti ang maging problema niya sa buhay at mas lalong mabibigay niya ang kanyang sarili sa Panginoon. Kung may asawa, kasi haharapin pa rin niya ang tungkulin bilang sa kanyang pamilya. Siguro naman, nagsasalita si Pablo dahil sa kanyang karanasan na wala siyang pamilya, kaya ang bias niya ay ang hindi mag-asawa.
Kung sa bagay, sabi niya, malapit na ang takdang panahon ng pagdating ng Panginoon. Kaya huwag na nating pahalagahan ang maraming mga ginagawa natin kasi matitigil na ito. Matitigil ang ating pangangalakal, ang ating pag-aalaga ng ari-arian, pati ng ating mga kinalulungkot at kinasisiyahan ngayon. Ang lahat ng bagay sa mundong ito ay mawawala na rin. So do not be attached to them. Mahalaga din ang katuruan at katotohanan ng non-permanence of things, persons and institutions. Aakala natin na palaging nandyan sila. Ngunit ang mga iyan ay lilipas din. Kaya huwag nating itaya ang ating sarili sa mga bagay na lilipas din. Gawin natin ang dapat nating gawin, pero huwag tayo mag-akala na palaging nandyan yan. Ang mga pagkakataon na mayroon tayo ngayon ay pakinabangan at gamitin natin, pero alam natin na mawawala din ang mga yan. Pati na sa panahon ng kalungkutan o problema, sabihin natin sa ating sarili, lilipas din ito. Huwag tayo maging masyadong attached at huwag din tayo maging masyadong malungkot kasi napaparam ang lahat. Sa halip, pahalagahan natin ang bawat pagkakataon na mayroon tayo. Gamitin natin sa maayos na paraan at hindi tayo magsisi sa bandang huli. Let us not cling to things. Let us not take things for granted. Totoo, Panginoon, ang lahat ay lilipas. Tulungan mo ako na tingnan ang mga bagay at pangyayari na lilipas ang mga ito. Habang nandyan, tulungan mo akong pahalagahan sila. Pero sa isang paraan na hindi ako maging attached sa kanila. Matanggap ko rin ng maluwag sa loob kung wala na ang mga ito. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.